Mga minamahal kong tagapakinig, mga kalolo at kalola, isang magandang araw po sa inyong lahat. May isang kwento ako sa inyo na hinding-hindi ninyo inaasahan. Isang kwento na magpapatunay na kahit ang sarili nating dugo, ang anak na ating pinaghirapan, pinagpuyatan at minahal ng higit sa lahat, ay kayang maging pinakamasakit na kalaban. Ngayon, gusto kong ibahagi sa inyo ang aking karanasan. Ang aking karanasan sa isang malagim na pagtataksil, isang pagtataksil na hindi ko kailanman inakala na manggagaling sa sarili kong tahanan, at higit sa lahat, ang aking karanasan sa paghahanap ng katarungan, ng tunay na katarungan. Marahil ay magtataka kayo bakit ako? Si Eduardo Santos, isang taong bumuo ng isang imperyo mula sa wala, ay biglang nagsasalita ng ganito. Akala ninyo siguro, paglabas ko sa bilangguan, isang sirang-sirang matanda na ako. Isang talunan, isang taong wala ng pag-asa, isang taong dapat ng kalimutan, ngunit nagkamali sila. Nagkamali sila ng akala, dahil ang araw na inakala nilang katapusan ko, ang araw na iyon. Ang magiging simula ng pagbagsak ng sarili kong anak. Ang araw na iyon ang sisira sa lahat ng pinangarap niya, lahat ng inagaw niya, ang lahat ng kinuha niya sa akin ng walang habas. Ang 4 na bilyong piso kong kumpanya, ang Santos Holdings, na kanyang inakala ay sa kanya na, ay babawiin ko. Ang mansion ko sa Forbes Park, na kanyang inakala ay kanila na, ay mawawala sa kanila. Ang pangalan ko, ang respeto ko, ang pagkatao ko, na kanilang niyurakan, ay ibabalik ko. Walang matitira para sa kanya. Iyon ang aking pangako. Isang pangakong binuo ko sa loob ng 2 taon na pagdurusa sa likod ng rehas. Isang pangako na may bigat ng 1,000 bato. Walang ibang gumawa nito sa akin kundi ang sarili kong anak, si Miguel. Ang sarili kong dugo't laman. Ikinulong niya ako. Ipinakulong niya ako ng walang awang 2 taon. Hindi sa kasalanan, kundi sa isang malaking kasinungalingan. Isang kasinungalingan na binuo niya kasama ang kanyang asawa, si Diana. Akala ko ba ang anak ay kayamanan ng magulang? Akala ko ba ang anak ay magmamana ng iyong katapatan? Ngunit si Miguel, pinili niya ang kasakiman, pinili niya ang pera, pinili niya ang ilusyon ng kapangyarihan. At para makuha niya ang lahat ng iyon, ginawa niya ang pinakamababang bagay na magagawa ng isang anak sa kanyang ama. Ginamit niya ang isang napakasakit na kasinungalingan, ang pagkawala ng kanyang anak sa sinapupunan ni Diana. Ipinasa niya ang kasalanan sa akin, ang ama niya. Akala niya, dahil doon, tapos na ang lahat. Akala niya, magiging malaya na siya sa akin, sa aking mga panuntunan, sa aking pamamahala, sa aking presensya. Naalala ko pa ang araw na iyon. Sa korte, nandoon siya, nakasuot ng mamahaling suit, pero ang puso niya puno ng dilim. Hindi ko po kayo mapagtatakpan, Ama. Itinulak po ninyo si Diana. Iyan ang sabi niya sa harap ng hukom. Ang kanyang boses nanginginig. Pero hindi dahil sa totoo, kundi dahil sa galing niya umarte. Buntis po siya. Pinatay po ninyo ang apo ko, dagdag pa niya. Mga salitang tumagos sa aking puso. Mga salitang nagwasak sa aking kaluluha. At si Diana. Opo, si Diana. Ang kanyang mukha, namumutla, may luha sa mata, peking luha. Hawak niya ang tiyan na, sa totoo lang, ay wala nang dinadalang sanggol. Sumigaw po si Padre Eduardo sa akin. Tapos itinulak niya ako, sabi niya, humihikbi. Naramdaman ko pong namamatay ang sanggol ko. Lahat ng iyan. Puro kasinungalingan. Puro peke. Isang napakagaling na palabas. Isang teleserye na siya mismo ang bida dahil ang totoo. Mga kalolo at kalola, pinuntahan ko siya sa opisina upang kumprontahin siya tungkol sa ninakaw niyang 90 milyong piso mula sa Santos Holdings. Hindi ko kailanman itinulak si Diana. Ang babaeng iyon, sa kanyang sariling kagustuhan, ay nagpatagilid sa hagdanan. Ang security camera, sa isang mahiwagang paraan, ay nasira sa mga kritikal na sandali. Ang tanging nakita ay ako sa tuktok ng hagdanan, galit na galit. Ginamit niya ang galit ko. Ginamit niya ang pagmamahal ko. Ang walang utang na loob nila sa akin ay lumagpas sa lahat ng aking inaasahan. Hindi ko maisip kung paano nagawa ng aking sariling anak ang ganoong bagay. Isinuko ko ang aking buhay para sa kanila.
Itinayo ko ang Santos Holdings mula sa wala. Pinaghirapan ko ang bawat sentimo. Sa bawat patak ng pawis, sa bawat sakripisyo, ang iniisip ko ay ang kinabukasan nila. Akala ko, ang aking mga anak ay magmamana, hindi lamang ng yaman, kundi ng mga halaga, integridad, sipag, at respeto. Ngunit ang respeto, binasura nila. Ang halaga ng paggalang sa matanda, itinapon nila sa basurahan. Hindi nila pinahalagahan ang paghihirap ko. Hindi nila pinahalagahan ang aking pangalan. Pinatawad ko na sana ang pagnanakaw ng pera. Opo, pera lang iyon, kayang kitain. Pero ang pagtataksil sa sariling pamilya, sa sariling ama, iyon ang hinding-hindi ko mapapatawad. Iyon ang hinding-hindi ko malilimutan. Isipin ninyo, ipinakulong ka ng sarili mong anak dahil sa isang kasinungalingan sa loob ng 2 taon. 2 taon sa loob ng isang selda. Inakala nila, sa pagkakulong ko, natapos na ang laro. Inakala nilang si Lolo Eduardo ay isang sirang matanda na. Isang taong wala ng kapangyarihan. Isang taong malilimutan na lang. Ngunit ang kanilang malaking pagkakamali ay ang pagmaliit sa akin. Ang pagmaliit sa pagmamahal ng isang ama. At sa pagmaliit sa katalinuhan ng isang taong halos buong buhay ay ginugol sa pagbuo ng isang imperyo. Ang isang taong naloko. Hindi ang isang taong natuto. Natuto sa isang napakasakit na paraan. Sa bawat araw na ginugol ko sa loob ng rehas, sa bawat marka na iginuhit ko sa dingding ng aking selda, hindi ako nawalan ng pag-asa. Sa halip, nag-ipon ako ng lakas, nag-ipon ako ng pasensya, nag-ipon ako ng galit. Ngunit ang galit na iyon, binago ko. Ginawa kong determinasyon, ginawa kong plano, isang plano na napakapino, napakalamig, isang plano na magpapabagsak sa kanila gaya ng pagbagsak nila sa akin. Hindi ito paghihiganti lamang. Opo, hindi lang ito paghihiganti, ito ay paghahanap ng katarungan. Katarungan para sa akin, katarungan para sa pangalan ng aking pamilya, katarungan para sa alaala ng aking asawa. Ang araw na lumaya ako, hindi iyon ang araw na ako ay sirang-sira. Hindi. Iyon ang araw na nagsimula ang digmaan. Isang digmaan kung saan ako ang general. Isang digmaan na magdadala sa kanila sa kailaliman ng kanilang mga kasinungalingan. Sabi ko sa sarili ko noon, habang tinitingnan ko ang aking sarili sa salamin na basag sa aking selda, na ang Eduardo Santos na pumasok sa bilangguan ay hindi na ang Eduardo Santos na lalabas. Marami na akong natutunan. Marami na akong napagtanto. Ang mga pader ng selda ay naging aking guro. Ang pag-iisa ay naging aking kaibigan. Ang pagdurusa ay naging aking sandata. At sa pamamagitan ng isang tawag sa telepono, isang tawag lamang, alam kong magbabago ang lahat. Alam kong ang kanilang pangarap ay magiging bangungot. At ang bangungot na iyon, ito ang simula. Bago tayo magpatuloy at marinig ninyo ang buong kwento ng aking paghihiganti at paghahanap ng katarungan, paki-subscribe po muna sa channel na ito sa Kwento ni Lolo. At pakilagay na rin po sa comment section kung saan kayo nakikinig sa kwentong ito. Gusto kong malaman kung sino ang nakikinig sa aking salaysay ng pagtataksil, pagdurusa at ang matamis na tagumpay ng katarungan. Hanggang ngayon, kahit malaya na ako at nakakakita na muli ng sikat ng araw sa labas ng rehas na bakal, may mga gabi pa ring binabalikan ako ng alaala. Ang alaala ng isang araw na gumuho ang lahat ng pinaghirapan ko, ang lahat ng pinaniwalaan ko. Ang araw na iyon sa korte. Sariwang-sariwa pa sa isip ko ang lamig ng silid hukuman, hindi dahil sa aircon, kundi sa panlalamig ng dugo ko habang nakikita ko ang sarili kong anak, si Miguel, na nakatayo sa salubungan ng mga saksi. Ang anak na pinalaki ko, inaruga, at pinagkatiwalaan ng lahat. Suot niya ang pinakamahal na barong. Pero sa paningin ko, ang suot niya ay isang maskara. Isang napakakapal na maskara para itago ang kasinungalingan sa likod nito. Nagsimula siyang magsalita, at ang bawat salitang lumalabas sa kanyang bibig ay parang mga punyal na sumasaksak sa puso ko. Paulit-ulit. Malinaw ang kanyang pagkakasabi, walang pag-aalinlangan. Sinabi niya sa lahat, sa hukom, sa mga hurado, sa mga taong naroroon, na itinulak ko raw ang asawa niya. Ang manugang kong si Diana. Itinulak niya po si Diana, sabi ni Miguel, at tumingin pa siya sa akin na para bang ako ang pinakamasamang tao sa mundo. Dahil po doon, sa pagkahulog niya sa hagdanan,
Nawala po ang aming magiging anak. Nawala ang kanilang anak. Isang malaking kasinungalingan. Sa sobrang bigat, parang gusto kong sumigaw. Gusto kong sabihin sa kanilang lahat ang totoo. Pero sino ang maniniwala sa isang matandang lalaki na ang sarili niyang anak ang nagdidiin sa kanya? Ang katotohanan? Ang totoo ay pumunta ako sa bahay nila ng araw na iyon hindi para manakit, kundi para humingi ng paliwanag. Nalaman ko kasi ang isang bagay na halos ikamatay ko sa sama ng loob. Isang butas sa kaba ng aming kumpanya. Isang butas na nagkakahalaga ng 70 milyong piso. At lahat ng ebidensya, lahat ng papel na nakuha ko, ay nakaturo sa iisang pangalan. Miguel, ang anak ko. Hinarap ko siya. Hindi ako nagtaas ng boses. Nagtanong ako bilang isang ama. Anak, bakit? Iyon lang ang gusto kong malaman. Bakit? Saan ako nagkulang? Pero imbes na sagutin ako, si Diana ang sumugod sa akin. Galit na galit, sumisigaw. At doon ko nalaman ang isa pang katotohanan na mas masakit pa. May problema pala sila sa pagbubuntis niya. At sa kanyang desperasyon, gumamit siya ng mga gamot na hindi dapat, ilegal. Iyon ang totoong dahilan. Pero sa korte, ako ang ginawa nilang halimaw. Ang matandang sakim na ayaw raw sa kanyang manugang. Ang demonyong pumatay sa sarili niyang apo. Bawat salita ni Miguel ay dinudurog ako. Naaalala ko pa ang mga pangarap ko para sa kanya. Noong bata pa siya, siya ang magmamana ng lahat. Siya ang magpapatuloy ng pangalan namin. Pero heto siya ngayon, ipinagkakanulo ang sariling ama para sa pera. Para pagtakpan ang sarili nilang kasalanan. Habang nagsasalita si Diana, umiiyak at nagkukuwento ng mga katang-isip, napapikit na lang ako. Ang sakit, hindi ang sakit ng pagkakakulong na naghihintay sa akin, kundi ang sakit ng katotohanang ang mga taong minahal mo at pinagkatiwalaan ng buong buhay mo. Sila pala ang magiging dahilan ng iyong pagbagsak. Sila pala ang uubos sa iyo. Sa bawat hikbi niya, may pumapalakpak sa loob ng korte na awa sa kanya. At sa bawat palakpak na iyon, mas lalo akong nalilibing sa kumunoy ng kanilang mga kasinungalingan. Wala akong kalaban-laban. Ang kalaban ko ay ang luha ng isang babae at ang pagkukunwari ng sarili kong anak. At sa mata ng batas, mas mabigat ang kanilang drama kaysa sa katotohanan ng isang matandang ama. Ang araw na iyon, hindi lang ang aking kalayaan ang nawala. Ang nawala ay ang aking pamilya, ang aking pangalan, at ang aking pananampalataya sa kabutihan na akala ko ay itinuro ko sa aking mga anak. Gumuho ang lahat at nagsimula ang mahabang, madilim na mga taon sa loob ng bilangguan. Lumipas ang mga taon sa loob ng kulungan. Bawat araw ay parang isang dekada. Ang tanging nagpapalakas sa akin ay ang pag-asang balang araw, lalabas din ang katotohanan. Ngunit bago dumating ang araw ng aking paglaya, isang araw ay ginulat ako ng isang guwardiya. May bisita raw ako. Ang puso ko, sa hindi malamang dahilan, ay biglang kumabog. Umaasa. Baka naman nagsisisi na sila. Dinala ako sa silid ng mga bisita, ang lugar kung saan isang makapal na salamin ang naghihiwalay sa dalawang mundo. Sa kabilang panig, nakita ko sila, si Miguel at si Diana. Ang itsura nila, kung titingnan mo, ay parang mga anghel na bumaba sa lupa, pero sa likod ng kanilang mga maamong mukha, nakikita ko ang anino ng kasakiman. Hindi sila pumunta para humingi ng tawad. Hindi sila pumunta para kamustahin ang kanilang ama. Pumunta sila na may dalang isang makapal na folder ng mga dokumento. Nang itinaas ko ang telepono, ang boses ni Miguel ang narinig ko. Malamig, walang emosyon. Papa, kailangan niyo lang pong pirmahan ito. Nakita ko ang mga papel na idinikit niya sa salamin. Isang deed of assignment. Isang dokumento na maglilipat ng lahat ng kapangyarihan sa isang trust fund papunta sa kanila. Ang trust fund na iyon, nagkakahalaga ng 100 at 20 milyong piso. Iyon ang perang itinabi ko para sa kinabukasan ng aking mga apo. Ang perang hindi nila dapat magalaw hanggat hindi sila nasa tamang edad. Pero heto sila ngayon, desperadong kunin ito. Para saan ito? Tanong ko. Kahit alam ko na ang sagot, may mga problema lang sa negosyo, Papa. Kailangan namin ng pondo, pang-emergency lang. Ibabalik din namin, sabi ni Diana, na may peking pag-aalala sa kanyang boses. Emergency. Ang emergency nila ay ang kanilang magarbong pamumuhay,
ang kanilang mga sugal, ang kanilang mga bisyo. Nakita ko ang desperasyon sa kanilang mga mata. Alam kong nauubos na ang perang ninakaw nila sa akin. At ngayon, pati ang para sa kinabukasan ng pamilya ay gusto nilang ubusin. Tumingin ako sa kanila ng diretso at umiling. Hindi. Isang salita lang pero nag-iba ang anyo nila. Nawala ang mga ngiti, napalitan ng inis, ng galit, at nang akala ko ay wala nang mas sasakit pa. Biglang may lumitaw mula sa kanilang likuran. Ang anak kong babae, si Christina, ang bunso ko, ang prinsesa ko, ang tanging pag-asa na natitira sa puso ko. Christina, anak, halos pabulong kong sabi, pero ang tingin na ibinigay niya sa akin ay parang yelo na tumusok sa aking dibdib. Malamig, malayo. Papa, pirmahan niyo na lang po, sabi niya. Ang boses niya, walang bahid ng pagmamahal, parang utos mula sa isang estranghero para matapos na ang lahat ng ito. Tulungan mo na lang si Kuya. Sa sandaling iyon, gumuho ulit ang mundo ko. Mas matindi, mas masakit. Kung ang ginawa ni Miguel ay isang pagtataksil, ang ginawa ni Christina ay isang pagpatay, pinatay niya ang huling piraso ng pag-asa sa loob ko. Ang anak kong babae, ang inakala kong kakampi ko, ay kasama na rin pala nila. Kinampihan niya ang kasamaan, tinalikuran niya ang sarili niyang ama. Hindi ko na sila sinagot. Dahan-dahan kong ibinaba ang telepono. Tumalikod ako at naglakad pabalik sa aking selda, habang naririnig ko ang galit na pagsigaw ni Miguel sa kabilang panig ng salamin. Wala na akong naramdaman. Manhid. Ang sakit ay napalitan ng isang malalim na kapighatian. Naintindihan ko na. Nag-iisa na lang ako sa mundong ito. Sila, ang sarili kong mga anak, ang tunay na rehas na nagkulong sa akin. At sa araw na iyon, nangako ako sa sarili ko. Paglabas ko dito, babawiin ko ang lahat. Hindi para sa pera, kundi para sa hustisya, para sa katotohanan. Dumating ang araw na pinakahihintay, ang araw ng aking paglaya. Habang naglalakad ako papalabas ng malaking tarangkahan ng bilangguan, naramdaman ko ang sikat ng araw sa aking balat, isang pakiramdam na matagal ko nang kinalimutan. Ngunit ang init na iyon ay agad napalitan ng lamig nang makita ko ang naghihintay sa labas, isang sirko, isang buong media circus. Mga kamera, mga mikropono, mga reporter na nagsisigawan ng pangalan ko. At sa gitna ng lahat ng iyon, nandoon na naman sila, si Miguel at si Diana. Pero ngayon, iba ang kanilang pag-arte. Sinalubong nila ako na may mga luha sa mata, yumakap sa akin ng mahigpit para makunan ng kamera. Papa, patawarin niyo po kami, sigaw ni Miguel, sapat na para marinig ng lahat. Nagkamali po kami, patawad po. Isang palabas. Isang malaking, peking palabas ng pagsisisi para linisin ang kanilang mga pangalan sa publiko. Naramdaman ko ang kanilang pagyakap, pero para sa akin, para akong niyayakap ng mga ahas. Hindi ako kumibo. Hindi ako nagsalita. Hinayaan ko lang sila sa kanilang pag-arte. Tumingin lang ako sa malayo, na para bang hindi ko sila nakikita. Dahil sa puso at isip ko, matagal na silang nawala. Nagtataka ang mga reporter sa aking pananahimik. Naguguluhan si Miguel sa kawalan ko ng reaksyon. Akala niya siguro, bibigay ako. Akala niya, sa kaunting drama ay makukuha niya ulit ang simpatya ko at ng publiko. Ngunit tapos na ang mga araw na iyon. Ang matandang Eduardo na kaya nilang lokohin ay namatay na sa loob ng kulungan. At habang nasa gitna sila ng kanilang palabas, isang tunog ang pumukaw sa atensyon ng lahat, ang ugong ng isang mamahaling makina. Dahan-dahan isang kulay itim na Mercedes-Benz S-Class, makintab at marangya ang huminto sa mismong tapat namin. Napahinto ang lahat. Ang mga kamera ay napabaling sa sasakyan. Nagbukas ang pinto sa likuran at mula doon, bumaba ang isang lalaking kilalang-kilala sa buong Pilipinas. Matangkad, kagalang-galang, at suot ang isang mamahaling suit, si Attorney Marco Reyes, ang pinakamagaling at pinakatanyag na abogado sa bansa. Ang abogadong hindi natatalo sa korte, naglakad siya palapit sa akin, hindi pinapansin ang mga kamera o sina Miguel. Yumuko siya ng bahagya, isang senyales ng malaking paggalang. Mr. Eduardo, handa na po ang sasakyan. Hinihintay na po nila tayo. Ang pagkagulat sa mukha ni Miguel at Diana. Hindi iyon maipipinta. Para silang nakakita ng multo. Ang kanilang mga panga
ay halos bumagsak sa lupa. Sino ang mag-aakala na ang isang matandang ex-convict na kagagaling lang sa kulungan ay susunduin ng ganito? Ang mga reporter ay nagsimulang magbulungan, nagtatanong kung sino ang abogado at bakit niya sinusundo ang isang katulad ko. Hindi ko sila sinagot. Walang salitang lumabas sa aking bibig. Tumingin lang ako kay Miguel. Isang tingin na nagsasabing, tapos na ang pag-arte. Pagkatapos, tumalikod ako at sumakay sa loob ng marangyang sasakyan. Habang paalis kami, nakita ko sa bintana ang kanilang mga tulalang mukha na iwan sa gitna ng media circus na sila mismo ang gumawa. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, isang maliit na ngiti ang sumilay sa aking mga labi. Ito na ang simula. Ang larong sinimulan nila, ang larong akala nila, ay napanalunan na nila, ngayon pa lang talaga magsisimula. At sa pagkakataong ito, ako na ang may hawak ng mga baraha. Ang karangyaan ay may kakaibang pakiramdam kapag matagal mo itong hindi naranasan. Ang Mercedes-Benz S-Class na sinakyan namin ni Attorney Marco Reyes ay hindi lang basta sasakyan. Iyon ay isang simbolo. Isang simbolo na ang hustisya, kapag ipinaglaban, ay darating na nakasuot ng pinakamagandang damit. Huminto kami sa harap ng The Peninsula Manila, isang lugar na pamilyar sa akin, isang lugar kung saan ko isinara ang marami sa pinakamalalaking kontrata ng Santos Holdings. Ngunit ngayon, iba ang pakiramdam. Hindi ako pumarito para sa negosyo. Pumarito ako para sa digmaan. Dinala ako ni Marco sa penthouse suite. Pagbukas pa lang ng pinto, isang amoy ang sumalubong sa akin. Hindi ito ang amoy ng lumang semento at pawis na nakasanayan ko sa loob ng 2 taon. Ito ang amoy ng malinis na hangin, ng pinakintab na kahoy, at ng kapangyarihan. Mula sa bintana na abot hanggang sahig, tanaw ko ang buong Makati, kumikinang sa ilalim ng araw. Ang aking siyudad, ang aking mundo, isang mundong inagaw sa akin. Ngunit bago ko harapin ang digmaan, may kailangan muna akong gawin. Isang bagay na personal. Nagpaalam ako kay Marco at pumasok ako sa banyo. Ang banyo ay mas malaki pa sa selda ko. Lahat ay gawa sa marmol at ginto. Pinuksan ko ang shower at hinayaan kong umagos ang pinakamainit na tubig. Hinubad ko ang damit ng bilanggo, ang damit na simbolo ng aking kahihiyan, at inihagis ito sa isang sulok na parabang basura. Pagkatapos, tumayo ako sa ilalim ng tubig. Ang bawat patak ay parang isang basbas at isang parusa. Kinuskus ko ang aking balat gamit ang sabon na amoy cedarwood at bergamot. Kinuskus ko ito ng paulit-ulit, na parabang sinusubukan kong alisin hindi lang ang dumi, kundi ang alaala ng bilangguan, ang amoy ng takot, ang pakiramdam ng kawalan ng pag-asa, ang hapdi ng pagtataksil. At doon, sa ilalim ng agos ng tubig, sa kauna-unahang pagkakataon sa loob ng 2 taon, hinayaan kong tumulo ang aking mga luha. Hindi ito mga luha ng kalungkutan. Hindi. Ito ay mga luha ng galit. Nang hinagpis, ng pangako, umiyak ako para sa lalaking pumasok sa bilangguan. Ang lalaking puno ng tiwala sa kanyang anak. Dahil ang lalaking iyon, patay na. Pinatay nila. At ang lalaking lalabas sa banyong ito, ang lalaking haharap sa kanila, ay ibang-iba na. Nang lumabas ako, nakasuot ng malambot na roba, naghihintay na sa sala si Marco. Ngunit hindi siya nag-iisa. May kasama siyang isang babae. Isang babae na may tindig na puno ng awtoridad. Nasa mga 60 na siya, maikli ang buhok na kulay pilak at ang kanyang mga mata, matalas, na parabang kayang basahin ang iyong kaluluwa. Ginoong Santos, sabi ni Marco, siya po si Attorney Lorna Cruz. Kilala ko ang pangalan. Si Attorney Lorna Cruz ay isang alamat, ang pinakamagaling na defense attorney sa buong Pilipinas. Ngunit nawala siya sa sirkulasyon ilang taon na ang nakalipas. Nabilanggo rin ako, sabi niya, na parabang nabasa niya ang aking isip. Ang kanyang ngiti ay walang bahid ng init, ngunit puno ng respeto. 5 taon. Dahil tumanggi akong ipagkanulo ang aking kliyente, nakalaya ako 6 na buwan na ang nakalipas. Si Marco ay estudyante ko. Siya ang nagsabi sa akin tungkol sa inyo. At gusto ninyong tumulong? Tanong ko. Gusto kong wasakin ang mga kurakot na tao, pagtatama niya, at ang anak mo kasama na sa listahan. Sa mga sandaling iyon, alam kong nasa tamang mga kamay ako. Inilatag nila sa ibabaw ng mesa ang mga dokumento, isang tumpok ng papel na magiging sandata namin.
Kailangan nating kumilos ng mabilis, sabi ni Marco. Habang si Miguel ay wala pang kamalay-malay, habang akala niya ay nanalo na siya. Umupo ako. Ipakita ninyo sa akin. Ang unang dokumento ay ang pagbawi sa power of attorney. Ang papel na ginamit ni Miguel para ideklara akong baliw at para kontrolin ang lahat ng aking ari-arian. Isang pirma ko lang at ang lahat ng kapangyarihan ay babalik sa akin. Ang aking 7% na pagmamay-ari sa Santos Holdings, pumirma ako ng walang pag-aalinlangan. Ang sumunod ay isang emergency order para sa isang forensic audit. Ipa-freeze natin ang lahat ng account ng kumpanya, paliwanag ni Marco. Walang piso na makakalabas o makakapasok ng walang pahintulot ng board, hindi na niya magagalaw ang pera. Gawin mo, sabi ko. Ang aking boses ay malamig at matigas. Pagkatapos, may inabot sa akin si Attorney Lorna. Isang simpleng Manila envelope. Ipinadala ito ng inyong source, sabi niya. Walang pangalan. Isang letra lang ang nakasulat. Ang letrang C. Napatigil ang aking kamay. Ang letrang iyon. Pamilyar ang sulat kamay na iyon. Nanginginig kong binuksan ang sobre. Sa loob, may isang flash drive at isang maikling sulat. 2 taon ng pagtatrabaho. Lahat ng kailangan mo. Magtiwala ka kay Marco. Siya ang iyong kakampi. Sino si C? Sino ang taong ito sa loob ng aking kumpanya na malapit kay Miguel na naglakas loob na gawin ito? Ang isip ko ay lumipad kay Cristina, sa aking anak na babae, sa kanyang malamig na mga mata sa bilangguan. Posible kaya? Posible kayang ang lahat ng iyon ay isang pagkukunwari? Iwinaksi ko muna ang isiping iyon. Kailangan kong mag-focus. Isinaksak ni Marco ang flash drive sa kanyang laptop. Ang screen ay napuno ng mga spreadsheet, bank records, mga email, lahat ay naroon. Ang pagnanakaw, ang mga shell company, ang perang ipinambayad sa hukom, ang perang ipinambayad sa technician na sumira sa footage ng security camera. Ginoong Santos, sabi ni Attorney Lorna na nagpabalik sa akin sa realidad. Tumingin ako sa kanila, ang aking mga general sa digmaang ito. Ipatupad ang pag-freeze, utos ko. Putulin ninyo si Miguel sa lahat ng account, corporate, personal. Lahat gusto kong maranasan niya ang pakiramdam ng wala, ang pakiramdam na maging pulubi. Ang mga daliri ni Marco ay mabilis na gumalaw sa keyboard. Sa loob ng 1 oras, matatanggap ng bangko ang utos ng korte. Bukas ng umaga, kapag sinubukan niyang gamitin ang kanyang credit card, wala na. Magaling, sabi ko. May isa pang bagay. Inabutan ako ni Attorney Lorna ng isang litrato. Sina Miguel at Diana sa isang mamahaling steakhouse. Nagtatawanan, nagiinuman ng champagne. Sa likod ng litrato, naroon ulit ang sulat kamay. Hayaan mo silang magsaya sa kanilang huling hapunan. Isang malamig na ngiti ang gumuhit sa aking mga labi. Ang kanilang mundo, malapit ng gumuho. At hindi pa nila alam, ang Rockwell ay isang lugar kung saan ang mga mayayaman ay nagpapakita ng kanilang yaman. Ang steakhouse kung nasaan sina Miguel at Diana ay sentro ng mundo nila. Ang mga ilaw mula sa chandelier ay kumikinang sa mga alahas ni Diana. Ang bawat pagtawa nila ay malakas, na para bang sinasabi sa lahat ng tao roon, kami ang naghahari dito. Nakaupo sa kanilang mesa ang mag-asawang Sterling, mga potensyal na mamumuhunan. Kailangan ni Miguel ang kanilang pera, ang kanilang 8 milyong piso, para sa isang proyektong siya lang ang nakakaalam. Inilabas niya ang lahat ng kanyang karisma, ang kanyang mga ngiti ay matamis, ang kanyang mga salita ay puno ng pangako. Ang aking ama. Si Lolo Eduardo ay nagtayo ng isang magandang pundasyon, sabi ni Miguel sa mga Sterling, na may halong pekeng pagpapakumbaba. Ngunit ako na ngayon ang nagpapalago nito. Dinadala ko ang Santos Holdings sa modernong panahon. Kumusta na pala ang iyong ama? Tanong ni Ginang Sterling, na may bahid ng pag-aalala. Narinig naming nakalaya na siya ngayon. Isang perpektong ngiti ang iginuhit ni Miguel sa kanyang labi. Isang ngiting pinagpraktisan. Medyo nalilito pa po, sabi niya, na para bang isang mapagmahal na anak. Malaki po ang epekto ng 2 taon. Pero huwag po kayong mag-alala. Inaalagaan po namin siya. Pamilya kami, tutulungan namin siyang makabangon. Dinagdagan pa ito ni Diana, na hinawakan ang kamay ni Miguel. Nakakadurog po ng puso, pero gagawin namin ang lahat para sa kanya. Ganoon po ang pamilya.
Isang salita na lumabas sa kanilang mga bibig na walang anumang kahulugan. Para sa kanila, ang pamilya ay isang kasangkapan. Isang bagay na gagamitin para sa kanilang sariling kapakanan. Dumating na ang bill, 50,000 piso, 50,000 piso. Isang maliit na halaga para sa kanila. Kinuha ni Miguel ang kanyang itim na corporate card, ang simbolo ng kanyang kapangyarihan, at kaswal na iniabot sa waiter. "Keep the change," sabi pa niya, na may kasamang kindat. Ini-swipe ng waiter ang card. Isang tunog ang narinig. Isang tunog na hindi nila inaasahan. Beep, declined. Kumunot ang noo ni Miguel. "Baka may problema sa makina," sabi niya. Medyo naiinis. "Subukan mo ulit." Ini-swipe ulit ng waiter. Beep, declined. Naramdaman kong nagsimulang mamuo ang pawis sa noo ni Miguel. Ang mga mata ng mag-asawang Sterling ay nagtatanong na. Ang katahimikan sa kanilang mesa ay biglang naging mabigat. "Ano ba yan?" sabi ni Miguel. Napilit na tumatawa. "Diana, subukan mo ang card mo." Kinuha ni Diana ang kanyang supplementary card. Parehong account. Ini-swipe ng waiter sa pangatlong beses. Beep, declined. "Paumanhin po, sir," sabi ng waiter, na halatang nahihiya. Ang sabi po sa makina, "Contact your issuer." Ang kahihiyan. Iyon ang unang dagok. Isang sampal sa kanilang pagkatao sa harap ng mga taong gusto nilang pahangain. "Teka lang, tatawagan ko ang finance department," sabi ni Miguel na biglang tumayo. Ang tunog ng pag-urong ng kanyang upuan ay napakalakas sa katahimikan ng gabi. Lumayo siya. Ang telepono ay nakadikit sa kanyang tenga. Sa kabilang linya ay si Gerald, ang aming CFO. "Gerald, anong nangyayari? Bakit ayaw gumana ng mga card?" tanong ni Miguel. Ang kanyang boses ay puno ng pagbabanta. Ang boses ni Gerald sa kabilang linya ay nanginginig. "Sir Miguel, kanina ko pa po kayo tinatawagan. Lahat po ng account ng kumpanya naka-freeze. May utos po mula sa SEC dumating kaninang alas 5. Isang emergency forensic audit." Gumuho ang mundo ni Miguel. "Ano? Sino ang nagutos niyan?" "Ang inyo pong ama, sir," sabi ni Gerald, halos pabulong na. Inactivate po ulit ni Don Eduardo ang kanyang majority shareholder status. Ang board po, sa kanya kumampi. Siya pa rin po ang founder. Sa kanya sila nagtitiwala. "Ako ang CEO," sigaw ni Miguel. "Ang appointment niyo po ay base lang sa isang power of attorney na binawi na po niya." Paliwanag ni Gerald. "Lahat po ng account nakalock. At Sir Miguel, buksan niyo po ang TV." Napalingon si Miguel sa malaking flat screen TV sa bar ng restaurant. At doon, nakita niya ako, nakatayo sa isang podium. Sa likod ko ang logo ng Santos Holdings. Malakas, sehat, puno ng galit. Ang caption sa ilalim ng screen, "Eduardo Santos, inanunsyo ang kanyang pagbabalik sa Santos Holdings." Ang aking boses ay umalingaw-ngaw mula sa speaker. Ako, si Eduardo Santos, bilang ang nararapat na may-ari at chairman, ay nag-aanunsyo ng isang kumpletong pagbabago sa pamunuan, epektibo kaagad. Ang aking mga mata ay tila tumagos sa screen na direktang nakatingin sa kanya. Habang ako ay nakakulong ng walang kasalanan, malalaking irregularidad sa pananalapi ang naganap. Ang tiwala ay sinira. Ang mga responsabling tao ay haharap sa batas. Nakatayo si Miguel na parang isang estatwa. Lahat ng mata sa restaurant ay nasa kanya na. Ang mga Sterling ay may tinitingnan sa kanilang telepono. Si Diana ay lumapit sa kanya, bumubulong. "Miguel, anong nangyayari?" Nakatingin ang mga tao, ngunit hindi siya makasagot. At sa gitna ng kanyang pagkalito, nag-vibrate ang kanyang telepono. Isang text mula sa isang hindi kilalang numero. Ang mensahe ay maikli ngunit nakamamatay. "Enjoy your last supper. See." Iyon na. Hindi lang ito isang declined na credit card. Ito ay checkmate. Ang umaga, pagkatapos ng gabi ng kahihiyan, ay mas malala pa. Nagising si Miguel hindi sa sikat ng araw, kundi sa walang tigil na pag-vibrate ng kanyang telepono sa tabi ng kama. 47 missed calls. 63 text messages. Ang mundo ay gumuho habang siya ay natutulog. Binuksan niya ang kanyang telepono. Ang unang text ay mula sa kanyang assistant. "Tawagan mo ako agad. Emergency." Ang pangalawa ay mula sa isang board member. "Anong kalokohan ito, Miguel?" Ang pangatlo ay may kasamang link. Nanginginig niyang pinindot iyon. Bumukas ang Twitter. At ang nakita niya ay nagpalamig sa kanyang dugo.
Trending number 1 sa buong Pilipinas, ang hashtag na Suthatcho Eduardo. Minilyon ang mentions. Ang pinakaunang tweet na may libu-libong retweets ay mula sa isang anonymous na account na nagngangalang at Kongli Vachtran. Mayroon itong isang larawan ng isang medical record mula sa Makati Medical Center. Ang pangalan ng pasyente, Diana Pierce Santos. Binasa niya ang mga detalye at ang bawat salita ay parang isang suntok sa kanyang sikmura. Ang petsa, Setyembre 23. Ang oras, 11:45 ng gabi. Ang diagnosis, spontaneous, incomplete abortion. Ang dahilan, illegal na diet pills. Setyembre 23, 2 araw. 2 araw bago ang insidente sa hagdanan. 2 araw bago niya isinakdal ang kanyang ama. Ang sanggol, wala na bago pa man mangyari ang lahat. Ang mga komento sa ilalim ng post ay brutal. Sinungaling. Ginamit niya ang sarili niyang anak para sa pera. Inosente si Don Eduardo. Ikulong ang mag-asawang Santos. Ang buong internet, na dati ay kaawa sa kanila, ngayon ay puno ng galit at pagkasuklam. Sa sobrang galit, inihagis ni Miguel ang telepono sa pader. Nagising si Diana. "Miguel, anong problema?" tanong niya. Inaantok pa. "Bumangon ka," sigaw ni Miguel. Ang kanyang boses ay garalgal. "Bumangon ka ngayon." Kinuha niya ang kanyang iPad at itinutok ito sa mukha ni Diana, ang medical record. "Ipaliwanag mo ito," sigaw niya. "Bakit nakasulat dito na nakunan ka noong Setyembre 23, 2 araw bago ka mahulog?" Namutla si Diana. Ang kulay ay nawala sa kanyang mukha. "Peke yan," sabi niya, nanginginig. "Gawa-gawa lang yan ng ama mo." "Huwag kang magsinungaling," sigaw ni Miguel. Kinuha niya ang kanyang telepono at nagdial. Inilagay niya ito sa speaker mode. Sumagot ang isang doktor mula sa Makati Med. "Doktor, ang medical record na kumakalat online. Totoo ba yon?" Isang sandali ng katahimikan. "Ginoong Santos, hindi ko po maaaring toto ba o hindi," sigaw ni Miguel. Isang mahinang sagot ang narinig mula sa kabilang linya. "Opo, Ginoo. Ninakaw po iyon ng isang nurse na tinanggal na namin sa trabaho. Pero totoo po ang dokumento." Ibinaba ni Miguel ang telepono. Tinitigan niya si Diana, na ngayon ay humahagulgol na, mga totoong luha sa wakas. Ngunit hindi dahil sa pagsisisi, kundi dahil sa takot. "Miguel, kaya kong ipaliwanag. Nawala ang bata." "Ng bata? 2 araw bago ang lahat?" sabi ni Miguel. Ang kanyang boses ay halos isang pabulong dahil sa mga ilegal na tableta at pagkatapos, "Nagpanggap kang nahulog." "Natakot ako," sigaw ni Diana. "Sinabi mo sa akin na kung hindi kita mabibigyan ng tagapagmana, iiwanan mo ako. Natakot ako, kaya nagsinungaling ka?" Hinawakan ni Miguel ang kanyang mga balikat. "Ipinakulong mo ang ama ko ng 2 taon para sa isang sanggol. Nawala na pala. Nakita ko ang pagkakataon." Umamin si Diana. Galit si Don Eduardo tungkol sa pera. "Nataranta ako. Inihulog ko ang sarili ko. Akala ko, magiging malaya na tayo. Akala ko, mapapasa atin na ang lahat." Binitiwan siya ni Miguel na parabang siya ay lason. Umatras siya, napasandal sa pader. "Sinira ko ang ama ko," bulong niya sa sarili. "Ako ang tumestigo laban sa kanya. Lahat para sa isang kasinungalingan." Ngunit ang maskara ni Diana ay tuluyan ng nahulog. Wala na ang nagpapaawang asawa. Ang kaharap ni Miguel ngayon ay isang halimaw. "Huwag kang magmalinis, Miguel," sabi niya. Ang kanyang boses ay puno ng kamandag. "Gusto mo rin to. Gusto mo ang Santos Holdings. Binigyan lang kita ng dahilan. Binigyan lang kita ng paraan." Tinitigan siya ni Miguel. At sa unang pagkakataon, nakita niya ang totoong Diana. Hindi ang magandang asawa. Hindi ang nagdadalamhating ina. Kundi isang malamig, kalkuladong estranghera na ginamit siya mula pa sa simula. "Sinira mo siya dahil sakim ka, Miguel," sabi ni Diana, na may kasamang paghamak. "Huwag mong isisi sa akin ang sarili mong kahinaan." Sa labas, sunod-sunod na huminto ang mga sasakyan. Sumilip si Miguel sa bintana. 3 van ng news network. Ang mga reporter ay nagmamadaling mag-setup ng kanilang mga kamera. Sila ay napapaligiran na. At muli, nag-vibrate ang kanyang telepono, isang huling mensahe.
Ang katotohanan, laging lumalabas. Ang pagbabalik sa isang lugar na dating sa iyo ay may dalang kakaibang bigat. Habang ang Bentley ni Attorney Reyes ay dahan-dahang gumugulong sa mga kalsada ng Forbes Park, ang bawat mansyon na aming nadadaanan ay tila isang paalala ng buhay na ninakaw sa akin. Ang mga pader na ito, na dati ay simbolo ng aking tagumpay, ngayon ay tila mga saksi sa aking kahihiyan. Ngunit ngayon, tapos na ang panahon ng kahihiyan. Ngayon na ang panahon ng pagbawi, huminto kami sa harap ng matataas na gate ng aking tahanan. Ang aking tahanan. Ang bahay na itinayo ko para sa aking asawa, para sa aking mga anak. Dahan-dahan, bumukas ang mga gate na iyon na para bang malugod akong tinatanggap pabalik. Kasama ko ang 2 pulis at isang opisyal mula sa korte. Ang kanilang presensya ay hindi para sa aking proteksyon. Naroon sila para ipatupad ang batas, para ipatupad ang hustisya. Sa likod namin, isang malaking moving truck ang tahimik na nag-aantay. Isang malinaw na mensahe ng kung ano ang magaganap. Lumabas si Miguel mula sa malaking pintuan. Ang itsura niya ay malayo sa CEO na nakita ko sa restaurant. Ang kanyang damit ay lukot, ang kanyang buhok ay magulo, at ang kanyang mga mata ay namumula at puno ng galit at kawalan ng pag-asa. Wala na ang yabang, wala na ang kumpiyansa. Ang kaharap ko ay isang talunang lalaki. "Anong kalokohan ito?" sigaw niya. Ang kanyang boses ay nanginginig sa galit. "Hindi kayo pwedeng pumasok dito." Hindi ako sumagot. Hinayaan kong magsalita ang batas. Lumapit ang opisyal ng korte, dala ang isang papel. "Ayon sa kautusan ng korte," sabi ng opisyal, ang kanyang boses ay formal at walang emosyon, ang pagmamay-ari ng property na ito, sa address na 44819, ay nakarehistro sa nag-iisang pangalan ni Ginoong Eduardo Santos. Ito ay isang premarital asset. Isang agarang eviction notice ang ipinapatupad ngayon din. Ang mukha ni Miguel ay parang isang blankong papel. Pero anak niya ako, sabi niya, halos pabulong, na para bang ang pagiging anak niya ay isang lisensya para sa lahat ng kanyang kasalanan. "Ito ang aming tahanan." Sa wakas, nagsalita ako. Ang aking boses ay malamig, na kasing lamig ng yelo. "Ang inyong tahanan?" tanong ko. Ang bawat salita ay may diin. "Hindi. Ito ang aking bahay. At kayo ay mga bisita lamang." Mga bisitang nanatili ng napakatagal at nagsimulang magnakaw. Sa puntong iyon, lumabas si Diana, nakasuot lamang ng isang mamahaling bathrobe. Ang kanyang mukha ay puno ng gulat at pagkasuklam. "Hindi ninyo ito maaaring gawin sa amin," sigaw niya. Tumingin ako sa kanya, hindi bilang aking manugang, kundi bilang isang estranghera. Isang parasito. "Wala kang karapatan dito, Diana," sabi ko. "Isa ka lang linta na kumapit sa maling tao." Nagbigay ako ng senyas sa mga pulis. Ang mga personal na gamit lamang ang maaari nilang dalhin. Utos ko, mga damit, sapatos, at toiletries. Lahat ng bagay na binili gamit ang pera ng kumpanya ay mananatili dito. "Ang mga damit ko, ang mga bag ko," sigaw ni Diana. Ang kanyang boses ay matinis sa pagkahisterikal. "Binili gamit ang perang ninakaw," sagot ko, na tinapos ang usapan. Habang ang mga pulis ay sinasamahan sila sa loob upang kunin ang kanilang mga gamit, isang itim na BMW ang huminto sa labas ng gate. Lumabas mula rito ang aking anak na babae, si Christina. Nakasuot siya ng isang navy blue pantsuit. Ang kanyang buhok ay nakatali ng mahigpit, at ang kanyang mga mata ay nakatago sa likod ng malalaking salaming pang-araw. Ang pagdating niya ay bahagi ng plano. Nakita siya ni Miguel, at isang kislap ng pag-asa ang sumilay sa kanyang mga mata. "Christina, salamat sa Diyos at dumating ka," sigaw niya. "Pakiusapan mo si Papa. Sabihin mo sa kanya na nababaliw na siya." Ngunit nilampasan lang siya ni Christina na para bang hindi siya nakita. Lumapit ito sa akin. "Papa," sabi niya, ang kanyang boses ay kontrolado at formal. "Pakiusap, Papa. Kahit anong nangyari, kapatid ko pa rin siya. Anak mo pa rin siya. Hindi ba natin ito maaaring ayusin ng pribado?" Isang napakagaling na pagganap. Ang bawat salita, ang bawat galaw ay perpekto. Nakita ko ang panlulumo sa mukha ni Miguel habang pinapakinggan niya ang kanyang kapatid na tila kumakampi sa kanya, ngunit walang nagagawa. "Manahimik ka, Christina," sabi ko. Ang aking boses ay matigas na bahagi rin ng aming palabas. "Huwag kang makialam dito." Yumuko si Christina.
na parabang nasaktan. Naiintindihan ko po ang galit ninyo, Papa. Pero pamilya pa rin tayo. Ang ginagawa ninyo, sisirain ninyo siya. Pagkatapos ay bumaling siya kay Miguel. Ang kanyang mukha ay isang maskara ng lungkot at pagsisisi. Patawad kuya, sabi niya. Ang kanyang boses ay malambot. Sinubukan ko. Hinawakan ni Miguel ang braso ng kanyang kapatid. Christina, pakiusap, pigilan mo siya. Ngunit marahan niyang inalis ang kamay ni Miguel. Ginawa mo ang iyong mga desisyon, kuya, sabi niya. Ang kanyang boses ay biglang naging malamig. Pinili mo si Diana kaysa kay Papa. Pinili mo ang kasinungalingan. Wala na akong magagawa para sa isang taong nagtaksil sa sarili niyang ama. Pagkatapos noon, tumalikod na si Christina. Naglakad siya pabalik sa kanyang sasakyan nang hindi lumilingon. Ang huling pag-asa ni Miguel ay nawala na. 30 minuto ang lumipas. Sina Miguel at Diana ay nakatayo na sa labas ng gate. Ang lahat ng kanilang kayamanan sa mundo ay nagkasya sa 3 maleta at 2 duffel bag. Ang matataas na gate ay nagsara sa harap nila. Ang tunog nito ay pinal at mabigat. Sa paligid, ang kanilang mga kapitbahay ay nasa kanilang mga bintana, hawak ang kanilang mga cellphone, kinukunan ng video ang kanilang kahihiyan. Ang pagbagsak ng mga Santos. Habang nakatayo ako sa loob ng aking tahanan, sa unang pagkakataon sa loob ng 2 taon, walang saya sa aking puso. Tanging isang malamig na pakiramdam ng katarungan. Ang bahay na ito ay hindi na isang tahanan. Isa na itong monumento. Isang monumento sa isang pamilyang winasak ng kasakiman. Isang linggo, pagkatapos kong bawiin ang aking tahanan, dumating na ang araw ng huling paghuhukom. Ang boardroom ng Santos Holdings sa ika-40 palapag ng isang gusali sa Bonifacio Global City ay malamig at tahimik. Ang katahimikan ay mabigat, na parang ang hangin mismo ay nag-aabang sa isang mahalagang pangyayari. Nakaupo ako sa dulo ng mahabang mesa na gawa sa marmol, sa upuang para lamang sa chairman, ang upuang ipinagkait sa akin. Sa paligid ng mesa, naroon ang 8 miyembro ng Board of Directors. Ang kanilang mga mukha ay seryoso, ang kanilang mga mata ay nakatuon sa akin. Sila ang mga taong nagtiwala sa akin noon, mga taong naloko ng aking sariling anak. Sa aking likuran, nakatayo si Attorney Marco Reyes, ang kanyang laptop ay bukas at handa na. 9:00 ng umaga. Eksakto. Pinindot ko ang isang buton at isang malaking screen sa pader ang bumukas. Isang pulang linya na pabulusok ang unang lumabas. Sa ilalim ng pamumuno ni Miguel Santos, sabi ko, ang aking boses ay malinaw at malakas na umalingaw-ngaw sa silid. Ang kita ng kumpanya ay bumagsak ng 40%. Ang utang natin ay lumobo ng 200%. Ngunit ang pinaka-interesante sa lahat, nag-click si Marco. Ang screen ay napuno ng mga bank transfer, mga pangalan ng mga peking kumpanya, pera na dumadaloy na parang tubig sa mga butas. Ipinakita niya ang isang partikular na transaksyon, 90 milyong piso. Sabi ko, ay inilipat sa isang kumpanyang tinatawag na Lux Consulting LLC. Tumingin ako sa bawat miyembro ng board. Ang nakalagay na dahilan, interior design. Anong klaseng interior design ang nagkakahalaga ng 90 milyon? Sino ang nagmamay-ari ng Lux Consulting? Tanong ni Richard Garrett, isa sa mga founding board members. Si Diana Griffin, sagot ni Marco, ang asawa ni Miguel. Ang kumpanya ay itinayo 3 araw lamang pagkatapos makulong ni Don Eduardo. Isang bulungan ng gulat at galit ang kumalat sa silid. At sa gitna ng kaguluhang iyon, biglang bumukas ang pinto ng boardroom. Pumasok si Miguel na parabang isang bagyo. Ang mga security guard ay sinubukang pigilan siya, ngunit huli na ang lahat. Ang kanyang itsura ay masahol pa kaysa noong pinalayas ko siya. Ang kanyang damit ay lukot, ang kanyang buhok ay hindi suklay, at ang kanyang mga mata ay nag-aalab sa desperasyon. Ako pa rin ang legal na CEO. Sigaw niya. Ang kanyang boses ay basag. Ang pulong na ito ay hindi balido. Hindi ko man lang siya nilingon. Wala ka ng halaga dito, Miguel, sabi ko, na nakatingin pa rin sa board. Isa ka na lang magnanakaw. Diversification iyon. Hindi ninyo naiintindihan. Pagtatanggol niya sa kanyang sarili. Pagnanakaw iyon, sabi ni Marco, ang kanyang boses ay matigas. Isang krimen at mas mabigat ang parusa dahil sa iyong posisyon. Dahan-dahan akong tumayo, na nagpatahimik sa buong silid.
Bilang may-ari ng 70% ng voting shares, sabi ko, iminumungkahi kong tanggalin sa pwesto si Miguel Santos bilang CEO na may dishonorable discharge. Namutla si Miguel. 70%? Kailangan mo ng mayorya. Hindi mo ako kayang tanggalin ng mag-isa. Tama ka, sabi ko. Kailangan ko ng mayorya. At kahit mayroon na akong 70, gusto kong maging unanimous ang desisyon na ito. Tumingin ako sa pinto. Marco, pakipapasok ang ating huling board member. Bumukas muli ang pinto. At mula roon, pumasok ang aking anak na si Cristina. Nakasuot siya ng isang puting suit. Ang kanyang buhok ay nakatali ng mahigpit. Ang bawat pag-click ng kanyang takong sa sahig na marmol ay tila isang martilyo ng hustisya. Ang mukha ni Miguel ay nagbago. Mula sa galit, naging pagkalito, at pagkatapos ay naging isang peking kislap ng ginhawa. Cristina, salamat sa Diyos, sabi niya. Sabihin mo sa kanila na nababaliw na sila, ngunit nilampasan lang siya ni Cristina na para bang hindi siya nag-i-exist. Umupo siya sa bakanteng upuan sa tabi ko. Ang ngiti ni Miguel ay dahan-dahang nawala. Cristina, mga ginoo at ginang, inanunsyo ko. Ipakikilala ko sa inyo si Cristina Santos, ang may-ari ng 30% ng shares ng Santos Holdings, na minana mula sa private trust ng kanyang ina, si Isabel Santos. Napaatras si Miguel na parabang nasampal. Ano? Ang shares ni Mama? Akala ko wala na yon. Akala mo lang yon, sabi ni Cristina. Sa unang pagkakataon, ang kanyang boses ay malamig at matalim. Iniwan ni Mama ang lahat sa amin ni Papa na may kasamang kondisyon na makukuha mo lang ang iyong mana kapag napatunayan mo ang iyong sarili, ngunit hindi mo ginawa. Naglabas siya ng isang makapal na folder at inilapag ito sa mesa. Sa loob ng 2 taon, kuya, habang akala mo ay kakampi mo ako, sinusubaybayan ko ang bawat galaw mo, bawat peking invoice, bawat kasinungalingan. Napahawak si Miguel sa isang upuan para suportahan ang sarili. Ikaw ang tumutulong kay Papa sa lahat ng oras na ito? Noong dinalaw mo ako, noong umarte kang, na para bang kinalimutan mo na siya? Sa wakas, nakita ko ang pagbasag sa maskara ng aking anak na babae. Nangingilid ang kanyang mga luha. Nagpanggap akong kumampi sa iyo, Miguel, sabi niya. Ang kanyang boses ay nanginginig sa pinipigilang emosyon. Tiniis kong pakinggan ang mga plano mo. Tiniis kong tawagin ang sarili nating ama na baliw. At habang ginagawa ko iyon, iniipon ko ang lahat ng ebidensya. Trinaydor mo ako, sigaw ni Miguel. Sarili mong kapatid. Iniligtas ko ang ating ama, sigaw ni Cristina pabalik, kasabay ng paghampas ng kanyang kamay sa mesa. Ikaw ang nagtaksil. Ipinakulong mo ang isang inosenteng tao, ang sarili nating ama, para sa ano? Para sa peer. Tumayo siya. Ang kanyang mga luha ay tuluyan ng bumuhos. Lahat sana ay mapapasa iyo, Miguel. Ibibigay din naman sa iyo ni Papa ang kumpanya, pero hindi ka makapaghintay. Humarap siya sa board. Bumoto ako. Bumoto ako na tanggalin si Miguel Santos at ituloy ang pagsampa ng kasong kriminal laban sa kanya. Umupo si Cristina at muling naging kalmado. Ako naman ay tumingin sa board. Lahat ng pabor, 8 kamay ang itinaas. Pabor. Unanimous. Tapos na ang lahat. Security, sabi ko, ang aking boses ay kalmado. Lumapit ang hepe ng aming security. Hindi, bulong ni Miguel. Cristina, pakiusap. Ngunit tumalikod na si Cristina. Humarap siya sa bintana, natanaw ang siyudad na minsan ay nasa ilalim ng kanilang mga paa. Hinawakan ng security guard ang braso ni Miguel. Cristina, ang huling sigaw niya, bago siya kinaladkad palabas. Hindi lumingon ang aking anak. Nanatili siyang nakaharap sa bintana, ang kanyang mga balikat ay nanginginig, ngunit ang kanyang tindig ay nanatiling matatag. Sa sandaling iyon, nawala na ni Miguel ang lahat. Hindi lang ang kumpanya, hindi lang ang pera. Nawala niya ang huling taong maaaring nagligtas sana sa kanya. 3 buwan ang lumipas, at ang huling kabanata ng aming trahedya ay naganap sa loob ng Makati City Courthouse. Ang silid ay puno ng mga reporter at usisero. Lahat ay nag-aabang sa pagtatapos ng iskandalong yumugyog sa mundo ng negosyo. Nakaupo ako sa unang hilera. Suot ang isang kulay-abong suit. Ang aking likod ay tuwid. Sa aking tabi, naroon si Cristina, nakasuot ng isang simpleng itim na damit.
Ang kanyang kamay ay nakapatong sa aking braso, isang simbolo ng aming pagkakaisa. Sa kabilang panig ng silid, sa upuan ng mga akusado, nakaupo si Miguel. Ang kanyang mamahaling suit ay napalitan ng isang kulay kahel na jumpsuit ng bilanggo. Ang kanyang mga pulso ay nakaposas. Ang kanyang ulo ay nakayuko sa kahihiyan. Ilang upuan ang layo sa kanya ay si Diana. Ang kanyang mukha ay walang buhay. Ang kanyang mga mata ay walang kislap. Hindi na sila nagtitinginan. Ang kanilang alyansa na binuo sa kasinungalingan ay winasak din ng katotohanan. Pumasok si Hukom Kellerman at tumayo ang lahat. Ang kanyang boses nang siya ay magsalita ay matigas at walang awa. Ginoong Miguel Santos, sabi ng hukom, kayo ay napatunayang nagkasala sa mga kasong embezzlement, wire fraud, bribery at conspiracy to commit perjury. Hinahatulan kayo ng korte ng 15 taon na pagkakakulong. Nang walang posibilidad ng maagang parol, ang ulo ni Miguel ay tuluyan ng bumagsak. Ang bigat ng 15 taon ay dumagan sa kanyang mga balikat. Ginang Diana Santos, pagpapatuloy ng hukom, bagamat kayo ay nakipagtulungan sa prosekusyon, ang inyong papel sa pag-frame sa isang inosenteng tao ay isang mabigat na kasalanan na hindi maaaring palampasin. Hinahatulan kayo ng korte ng 12 taon na pagkakakulong. Hindi ako gumalaw. Hindi ako ngumiti. Habang sinusundan sila ng mga bantay palabas ng silid, lumingon si Miguel sa huling pagkakataon. Nagtama ang aming mga mata. Ang nakita niya sa aking mga mata ay hindi galit, hindi awa. Ang nakita niya ay isang blankong pader, isang pader na hinding-hindi na niya muling malalampasan. Sa labas ng korte, sa ilalim ng malawak na kalangitan, huminto kami sa mga hagdanang bato. Humarap sa akin si Christina, ang kanyang mga mata ay basa na sa luha. Papa, bulong niya, tapos na. At sa mga salitang iyon, ang pader na itinayo ko sa aking puso sa loob ng 2 taon ay gumuho. Hinila ko siya sa aking mga bisig. At doon, sa harap ng lahat, humagulgol ako. Isang iyak na malalim at nanginginig, isang iyak na nagmula sa 2 taon ng katahimikan, ng pagtataksil, at ng lihim na sakripisyo ng aking anak. Isinuko mo ang lahat, sabi ko sa pagitan ng aking mga hikbi. 2 taon. 2 taon kang nagpanggap na kinamumuhian mo ako. Hinigpitan niya ang kanyang yakap. Hindi ko po kayang hayaan siyang manalo, Papa. Ikaw na lang ang natitirang pamilya ko, sabi ko. Ang aking boses ay basag, ang nag-iisang nanatili. Humiwalay siya sa yakap at pinunasan ang aking mga luha bago ang sa kanya. At kayo po ang sa akin, Papa. Iyon lang po ang mahalaga ngayon. 1 taon ang lumipas. Binisita ko si Miguel sa National Bilibid Prison. Ang silid ng dalaw ay maliit at malungkot. Ang Miguel na kaharap ko ngayon ay payat na. Ang kanyang mukha ay guhit-guhit na ng pagsisisi. Papa, sabi niya, ang kanyang boses ay mahina. Alam kong hindi ko ito deserve, pero inilagay ko sa mesa ang isang Manila envelope. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang binubuksan ito. Binasa niya ang dokumento sa loob, isang transfer of ownership. Ibinibigay mo sa kanya ang lahat, sabi niya. Ang kanyang boses ay basag. Matagal ko nang ginawa, sagot ko. 6 na buwan na ang nakalipas. Sa kanya na ang lahat ngayon. Tumingin siya sa akin. Ang kanyang mga mata ay puno ng desperasyon. At ako, Papa? Paano ako? Sumandal ako. Tinitigan ko siya ng diretso sa mata. Hindi na kita anak, Miguel. Sa legal na paraan, sa emosyonal, sa pinansyal. Pinili mo ang kasakiman kaysa sa pamilya. Pinili mo siya kaysa sa akin. Papa, pakiusap, huwag. Tumayo na ako. Pagdusahan mo ang iyong 15 taon. At paglabas mo, wala kang babalikan. Walang pangalan, walang pamana, at walang ama. Tumalikod ako at nagsimulang maglakad. Papa, sigaw niya. Ang kanyang boses ay tuluyan ng nabasag. Patawad! Huminto ako saglit, nakatalikod pa rin sa kanya. Pagkatapos, nagpatuloy ako sa paglakad. Ang tunog ng pagsara ng bakal na pinto sa aking likuran ang huling narinig ko. Sa labas, ang sikat ng araw ay nakakasilaw. Nakasandal sa isang itim na sedan si Christina, nag-aantay. Isa na siyang ganap na CEO, isang leader. Ngumiti siya nang makita ako. Kumusta po? Tanong niya. Tapos na, sagot ko. Tumingin ako sa kanya. Ang aking anak, ang aking partner, ang aking tunay na pamilya. Handa ka na bang magpatakbo ng isang imperyo? Tanong ko.
Ngumiti siya ng malapad. 6 na buwan ko na po itong pinapatakbo, Lolo. Tumawa ako. Isang tunay na tawa sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon. Habang paalis ang sasakyan, sumulyap ako sa side mirror. Ang bilangguan ay paliit ng paliit hanggang sa tuluyan na itong naglaho. Ang nakaraan ay nailibing na. Ang hinaharap ay sa amin na.